Good day mga kasaging all over the Philippines. Ngayong araw po ay gusto ko lang ipakita sa inyo na yung ating area po dito ay natapos na rin natin sa kaka-wedding ng mild lang. Hindi naman ubos na ubos lahat. Ay at least po ay nagamitan natin ng asarol. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Hanggang doon sa ilalim po ay naubos na talaga natin na ma-wedding. At least po ay 90% ng damo ay nakuha na. Dito yung una nating dinamuhan. Pero makikita po ninyo may tumutubo na namang bagong maliliit. Ang bilis lang. Pag ganitong halos every other day may ulan-ulan ng konti, yung mga bagong tawag doon, mga bagong seeds ng mga damo-damo dito ay ang bilis lang tumubo. So libot ko lang muna kayo ngayon, at least ay mapakita natin sa inyo na ito yung itsura nya pagkatapos natin mag-wedding ng more than 1 week, kasi hindi naman dire-diretso yung pagtrabaho natin. O yan po, makikita ninyo may tumutubo na namang bagong mga maliliit na mga vines, damo-damo. Kaya po nito yan po. Pero mabilis lang yan, mga maasarol ulit. Yung hindi ko lang masyadong inuubos sa kakukuha ay ganito. Yung ganito klaseng weeds Itong term sa amin ay sidsed. Pero hindi naman ito masyadong tumataas. Kasi may laman po kasi ito sa loob. Kahit na nabungkal mo lang yung lupa, matamaan mo na lang yung roots ng mga tanim-tanim mo, nabubuhay pa rin siya. Mahirap pati yan kung gusto natin yan talagang yung trowel talagang gagamitin na kukunin ng isa-isa lahat yan. Pero dahil asarol yan, hindi na natin mga inubos. So at least po medyo maaliwalas na, medyo maliwanag na, medyo maganda na tingnan pag ganito tsura ng ating sagingan na walang maraming damo sa ilalim. Well, in fact po hindi naman ganun ka needful talaga na 100% walang damo, kasi nga mid of December na tayo, pwede nang pumasok yung summertime. Magiging cover crop po kasi natin yan pagdating ng mga panahon na yun, para hindi masyadong mabilis magtuyo yung lupa sa ilalim. Kasi may mga nakatabon na mga pakunti-kunting damo. Pero pag wala talaga, ang bilis lang po matuyo. Pero ngayong season, kung kaya natin ubusin, inubos lang natin para po next na baka tumubo ulit yung mga damo. We will see kung papatubuin o kukunin or magra-round wedding lang tayo. Kasi po hindi ito round wedding, halos inubos na natin lahat. Hindi gaya noon na round wedding, palibot lang ng puno yung kinukuha natin. Dahil malaki na rin yung saging, parang need na talagang ubusin. Pero yan na rin ginawa ko dito sa ilalim, mga ka-agree. Yan po, hanggang dun po sa kaduluduluhan. Naubos po na natin yan kahapon sa kaasarol. So may tumubo man ulit dyan, dahil minsan may paulan-ulan mga maliliit na lang. So yun, happy lang tayo na tapos natin yung ginawa nating pagdadamo sa mga sagingan natin. At least po ay makakaginhawa na ng konti, makakahinga na ng konti, yung pakiramdam natin maginhawa na, dahil wala tayong inisip na nako sayang yung mga patabang nilagay natin na mga dumi ng kambing pag inubos lang ng damo. So yun, ito na yung feature nya talaga, ito na talaga itsura nya. By the way, today ay task natin ay magkukumpay na naman tayo. Kung makikita po ninyo, nakipag tawag doon, habulan itong mga napier grass dyan sa Pilapil area at saka doon sa palibot sa ating sagingan. So today ay magkukumpay na rin tayo, habang mayroon tayong kumpay ng kumpay para sa kambing. At mamayang hapon kukuha tayo ng mga legumes doon sa kabilang area, sa mataas nating area doon sa bundok, mga kakawate, ipil-ipil, kukuha tayo doon. Hindi naman magandang puro lang lahat napier grass, pero karamihan napier grass, kasi hindi pwedeng hindi ko magkukumpay dito pag masyado nang matangkad. Kaya po ditong kinuha natin kahapon dito, nakaano na siya sa saging talaga. Gaya po nito
Hindi na maarawan yung ibang saging dito dahil masyado na siyang matangkad. Hindi naman ganito ang katangkadan. Kasi ito, kung magsa-silage ka nito, kulang pa ito sa number of days eh. Dapat mga 1 month pa. Pero dahil may saging, sinusunod natin saka sa pagkukuha para yung mga tinanim nating saging dito ay makahinga siya. Man lang makasagap ng sikat ng araw para makahabol rin siya dito. Kasi mas matangkad masyado yung napier grass. So of course po, mayroon na siyang tawag doon, kakompetensya sa space, sa sunlight. At pati na rin of course yung mga elemento sa lupa. O gaya po din napakatangkad na masyado, kaya kailangan na talagang dahan-dahan makuha yan. Pag natapos na naman yan dito, doon na naman sa kabila, tatangkad na naman yan doon. Kasi yung napier grass natin napakabilis lang tumangkad. Lalo na pag every week may ulan talaga. Naku, bilis lang. 1 month lang mula nang masakati yan. Pwede nang kunin ka agad ulit kasi mabilis lang tumangkad. Hindi nga tayo ng abono dyan, pero nililinisan lang natin sa ilalim. Tingnan nyo naman po, masyadong mabilis tumangkad talaga itong napier grass natin. So palaging busog yung ating kambing. Kasi habang mayroon tayong maibigay sa kanila, ibinibigay na natin talaga sa kanila mga ka-agree. So yun po, happy lang tayo, happy to share to you today na at least ay dati dito parang puro na lang damo. Ayan, tumubo na bago, pero at least po ay hanggang doon sa ilalim na asarol na natin lahat. So kung babalikan na naman natin yan dito, at least konti na lang, hindi masyadong mataas, at least hindi gaya noon na parang hindi makahinga yung ating sagingan. O pag ganito na itsura at medyo tumangkad na yung ating sagingan, kahit tutubo pa naman yan dyan sa ilalim, ay hindi na yun masyadong makakaano sa saging talaga. Kasi may shade na kasi sa ilalim. Pag nagka-shade na ng marami, yung damo hindi na rin masyadong uusbong ng ganun-ganun na lang dahil nasa ilalim siya ng shade ng sagingan. Yun yung ating mga experience na mula noon. Sa umpisa lang naman grabe yung litawan ng mga damo, pero pag na-wedding na tayo, yun lang, very laborious lang nga. Grabe yung sakit natin sa katawan sa sobrang trabaho. Itong isang puno na ito na maganda ito, nakikita ko pong parang may tama ng banshee top yan po, may yellow na siya Pag lumapad dyan, nako, sayang. Laki pa naman ng puno mas malaki pa yata sa hita ako yung puno niya sayang, mga 2 buwan na lang sana ito lalabas itong bunga nito. Pag ito talagang may tama, walang magawa, pull out talaga to, patay kang bata ka talaga nito. Sayang ganda pa naman sana hayaan natin yan. Pag tinamaan talaga yan, kukunin talaga yan. Hindi pwede kasi napabayaan kasi magko-contaminate yan dito sa paligid. Kaya po nito dati dito may tinamaan din. Ito na rin yung replant natin, okay naman siya. Kasi yung dating puno dyan, umatras tayo dito. Pag ito kinuha, mag-replant tayo ng medyo malayo kasi mahaba ng mga root system nito. Naku, sayang Ganda pa naman ng sakura sa ilalim ganyan talaga sa pag-agrikultura. Ganun lang talaga yon mga ka-agri. So yun, hanggang dito na lang siguro. Nagpapasalamat lang tayo sa lahat ating mga kaibigan na palaging sumusunod nating video. Yung pinag-uusapan po natin ngayong umaga, yan po, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ganyan yung itsura ng malinis na sagingan sa ilalim sa puno niya. Ganyan na po. Masaya tayo. Makikita natin ganyang kalinis, di okay na okay. Magiging healthy yung ating mga saging, malayo talaga sa maraming sakit-sakit pag malinis sa ilalim. Walang babahayan yung mga insekto at saka mga fungus saka sakali. Pero kung may tama man ng mga sakit-sakit, wala tayong magagawa, eradicate lang talaga yan. So hanggang dito na lang. This is your friend once again, Agritechnics TV po. Maraming salamat sa inyong lahat, Solid and Liquid team, sa ating mga kaibigan abroad, sa mga ka-agri natin buong Pilipinas. Nagsishare lang po tayo sa inyo ng ating ligaya dito. Hindi pa po tayo sa
tagumpay, wala pang harvest. Pero darating tayo dyan balang araw kasi gusto ko lang ipakita sa inyo dito yung ating taniman na munting taniman lang na up to date po tayo magbibigay ng video sa inyo para po hindi nyo masabing nakakaw lang yung video natin or gawa-gawa lang yung video natin. Kasi mula sa bagong tanim hanggang ngayon, pinapakita natin sa inyo yung itsura ng ating taniman. Babush! Merry Christmas! Advance Happy New Year everyone! Keep safe mga langga.